Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa 3 araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom. Pagkatapos na siya'y muling mabuhay, inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag sa bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Happy Easter sa ating lahat. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pinakapruweba na si Jesus ay ang pinili at pinadala ng Diyos. Ang kanyang mga gawain, lalo na ang kanyang pag-aalay ng sarili, ay katanggap-tanggap sa Diyos. Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lang sa kanya. Tayo ay nakikibahagi dito sa ating pagtanggap sa kanya sa ating binyag. Nakakaroon din tayo ng bagong buhay sa ating pakikiisa kay Jesus. Kaya nga sinasabi natin, we are an Easter people and Alleluia is our song. Pinupuri natin ang Diyos sa dakilang gawain ito ng ating kaligtasan. Ang ating pagbasa ngayon ay ang sermon o pahayag ni Pedro kay Cornelio, isang Roman official, at sa kanyang sambahayan. Pinakaon si Pedro ni Cornelio kasi habang siya ay nagdarasal sa Caesarea, pinasabi sa kanya na kaunin si Pedro na noon ay nasa Joppa kasi may magandang balita siyang sasabihin. Kahit na si Cornelio isang paganong Romano, siya ay isang taong relihiyoso na naghahanap at nag-aabang sa Diyos. Pagdating ni Pedro sa kanilang bahay sa Caesarea, nagsimula nang magpahayag si Pedro tungkol kay Jesus. Ginagabayan si Jesus ng Espiritu Santo at saan man siya pumaroon, gumagawa siya ng mabuti, nagpapalayas ng demonyo at nagpapagaling sa mga may sakit. Sinabi ni Pedro na siya at ang mga kasama niya ay saksi sa mga kabutihan na ginawa ni Jesus. Ngunit si Jesus ay pinako sa krus. Ngunit muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Nakita siya ng mga alagad at nakikain sila at nakikain siya sa kanila nung siya ay muling mabuhay na. Pagdating ni Pedro sa kanilang bahay sa Caesarea, nagsimula nang magpahayag si Pedro tungkol kay Jesus. Ginagabayan si Jesus ng Espiritu Santo at saan man siya pumaroon, gumagawa siya ng mabuti, nagpapalayas ng demonyo at nagpapagaling sa mga may sakit. Sinabi ni Pedro na siya at ang mga kasama niya ay saksi sa mga kabutihan na ginawa ni Jesus. Ngunit si Jesus ay pinako sa krus. Ngunit muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Nakita siya ng mga alagad at nakikain sila sa kanila nung siya ay muling mabuhay na.
Kaya ang mga alagad ay hindi lang saksi sa gawain ni Jesus bago siya mamatay. Sila ay mga saksi, lalong-lalo na ng kanyang muling pagkabuhay. Ngayon sila ay inatasan na ipangaral si Jesus, na siya ang itinutukoy ng mga propeta noon pa man at ngayon ang tatanggap sa kanya ng may pananampalataya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasamaan. Ang pahayag ni Pedro ito ay ang kerigma, ng ibig sabihin, the core message of faith. Mahalaga sa core message na ito ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Tumatayong mga saksi ang mga apostol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ang buod ng pananampalatayang Kristiyano ay si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay babalik muli. Ang mga apostol, ang mga tumatayong mga saksi at mga tagapagpahayag ng katotohanan ito, katotohanang nagliligtas kasi ang lahat na tatanggap ng pahayag na ito ng may pananampalataya ay makikibahagi sa tagumpay ni Jesus laban sa kasamaan at kamatayan. Mula nung panahon ng mga apostol hanggang ngayon, ito ang pahayag ng simbahan. Ang sakramento ng binyag ay ang ating pakikiisa sa pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus. Sa binyag, tinatakwil na natin si Satanas at ang kanyang gawain. At pinapanganak tayo sa tubig ng pananampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang hamon sa atin na nabinyagan na ay isabuhay ang ating binyag. Palagi nating talikuran ang kasamaan at palaging kumapit sa Diyos sa ating pananampalataya. Ang pahayag ni Pedro kay Cornelio ay nagtapos sa pagtanggap ni Cornelio at ng kanyang sambahayan. Sila ay nagpabinyag. Aleluya! Si Jesus ay muling nabuhay. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na isabuhay ang bagong buhay na iyong ibinigay sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.